Magandang araw, Angels! Tungayan po natin ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Ikaw at ang aking pag-ibig. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi agad nakapagsalita si Amanda sa sinabi sa kanya ni David. Nagulat ka? Bale-walang, sabi ni David. Shock si Amanda at walang masabi na kahit anuman. Eto pa, tila dinagdagan pa ang pagkagulat niya sa sinabi uli ni David habang titig na titig pa rin sa kanya. Alam mo ba kung ano magiging kapalit pag hindi ko raw sinunod ang gusto mangyari ni Tita Amelia? Umiling na naman siya dahil parang hindi niya kakayanin magsalita talaga. Ngayon ay alam na niya kung paano iyong kanyang naririnig minsan na para raw nalunok ang dila. Ganito pala iyon? Parang gusto mo magsalita pero tila ngimay naman sa pagkalaylay ang iyong baba. Ang mana ko raw. Pagpapatuloy ni David. Hindi ko makukuha kahit patay na siya. Siya naman titig na titig sa binata. Ngunit wari naging tagusan ang pagkakatingin niya rito dahil sa lalim na kanyang iniisip. Ganoon kabigat ang kondisyon niya. Matagal na nga raw nakalagay iyon sa testamentong pinagawa niya kay Atty. Sanchez. Umunat ang binata sa pagkakaupo at bumuntong hininga. Ganoon ka kamahal ni Tita Amelia? Ewan lang niya kung totoo o imahinasyon lamang ba niya na idiniin ni David ang katagang kamahal? Para pa nga medyo patanong ang pagkakasabi nito sa huling sinabi. Parang biglang nawala ang kakimian niya dahil sa hindi niya gustong tinig na tinuruan ni David. Na para bang minanipula niya, kaya naging ganoon ang naging desisyon ng matanda. David, kung iniisip mong inimpluwensyahan ko siya para maging ganoon ang kanyang desisyon, nagkakamali ka. Nagiinit ang mga pisnging na sabi niya. Hindi nga niya akalaing may tinig na lalabas sa kanyang bibig sa bandang huli pa ay parang palaban. Naglaho na nga ang kaba niya at takot kay David. At kung iyon lamang pala, ang pinoproblema nito ay kaya niya itong harapin. Kung hindi nito nagustuhan ang kahilingan ni Doña Amelia, napakapangit din namang isipin na may kinalaman siya sa kahilingang iyon. Taas noon niyang mapapanindigan iyon. Kahit pa, sa harap ng isang David de Castro. Wala naman ako sinabing ganon. Tila pagkambyo ng binata. Nagtataka lamang ako kung bakit ganoon kabigat ang gusto mangyari ni tita. Alam naman niyang hindi tayo magnobyo. Ni hindi nga kita nililigawan. Napailing na wika ng binata. Paano niya naisip yun? Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na nagawi sa kanyang mukha. Wala akong kalam-alam diyan. Pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Ngayon ko nga lang narinig yan eh. At buong puso ko nagsilbi kay Doña Amelia. Seryoso, na wika ng dalaga. Tumayo na si David matapos maglagay ng pera sa ibabaw ng mesa. Tumayo na rin siya. Tutal ay tulog pa naman ang Tita Amelia kapag kuway sabi nito na naglalakad na silang pabalik sa kwarto ng matanda. Kung gusto mo, ay ihatid muna kita sa bahay para makapagpahinga ka ng maayos. Saka, susunduin ko rin naman si Atty. Sanchez. Bilin din iyo ni Tita. Wika pa nito. Lalong kinabahan ang dalaga. Sa nalaman niyang ipinapakaon ni Doña Amelia ang abogado nito. Yung tungkol sa sinabi mo kanina, na sinabi niya sa'yo? Sa palagay mo kaya'y ganoon nga?
Ang ibig niyang sabihin ay kung naniniwala nga si David sa kutob ni Doña Amelia na mamamatay na ang matanda. Hindi nga lamang niya may isang tinig ang nakakatakot na katanungang iyon. Pero para namang nasagap ni David ang kahulugan ng sinabi niya. Malungkot itong napailing. We can never tell. May panlulumo sa tinig na wika ng binata. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya sa anyo ng binata na parang may gusto itong gawin pero walang kakayahan. Noon kasi ay palagi itong matatag tingnan at sigurado sa sarili. Tipong hindi tinatablan o matitinag man lamang. Laging hawak at kontrolado ang anumang sitwasyon. Ngunit ngayon, hindi may kakaila ng binata dahil nakikita niya sa hapis na anyo nito ang takot at lihim din niyang pinapangambahan. Sinuguro lamang nila kung tulog na nga si Doña Amelia bago sila umalis ng ospital. Nagmamaneho na si David ay parang kailalim pa rin ang iniisip nito, na tila parang wala itong kasama. Nawala sa isip na may kasama ito sa kotse. Naalala lang siguro siya nito nang mapansin ang binsang paggalaw niya nang bumago ang kanyang posisyon sa pagkakaupo. Ireklahin natin yung upuan mo para kahit paano ay makaidlip ka. Anito, at bago pa siya nakapag-react sa sinabi ng binata, ay dumukwang na ito para hagilapin ang lock sa gawing tagiliran niya. Sa ginawang iyon ng lalaki, ay bagyang nasagi ng braso nito ang kamay niya. Bagya nga lang ang pagkakasagi niyon, pero ewan ba niya kung bakit naiilang siya. Ramdam niyang nag-blush ang pisngi niya. Okay na ba yung ganyan? Tanong nito na waring hindi naman nakamalay sa bagyang pagkailang niya. Oo. Aniya na tinesting pa ang pagkakasandig sa sandalang bumaba pa ang pagkakahilig. Matulog ka muna. Gigisingin na lamang kita pagdating sa bahay. Nakangiting sabi ng binata. Pumikit ang dalaga dahil kanina pa naman siya nakakaramdam ng antok. Nahihiya nga lamang siyang tulugan si David habang ito ay nagmamaneho dahil baka antukin din ito. Sa pagkakapikit niya, ang pakiramdam niya sa galaw ng kotse ay para siyang ipinaghehele, saka ang katamtamang lamig ng aircon ay nakapagpapawala ng tensyon. Nakakapagparelax ng isip. Nakatulog nga si Amanda. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatulog. Ang gumising sa kanya ay ang sensasyong hindi na umaandar ang kotse. Pagdilat niya ay nagulat pa siya nang makitang nakaparada na pala sila sa harap ng main door ng bahay nila. Pagtingin niya kay David ay napatda siya nang makitang pinagmamasdan pala siya nito. Andito na tayo, kasuwal na sabi ng binata. Pagkahatid sa kanya ay umalis na uli si David. Kung sakali raw at totoo ang kutob ni Doña Amelia, makakabuting sunduin na nito ang mga kamag-anak nila upang malaman ang kalagayan ng matanda. Binilinan pa siya ng binata na matulog uli at sa umaga na siya babalikan nito. Hindi naman siya nakatulog. Hindi dahil sa nakatulog na siya sa kotse, kundi naging lubha siyang abala sa pag-iisip. Una, ay nagdesisyon ng ganoon si Doña Amelia nang hindi man lamang ipinapaalam sa kanya dahil ba sa katapatan at pagpapakahirap niya sa paglilingkod dito ng mahabang panahon ay iyon ang nasa isip na pinakamagandang paraan para siya ay makabawi. Bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit sa pagkakaalam niya, ay siya pa nga itong nagbabayad sa napakaraming utang na loob sa matanda. O baka naman, totoo ang sinabi ni David
na ganoon siya kamahal ni Doña Amelia. Kaya tinitiyak na may iwan siya nito sa mabuting kalagayan. Sa piling nga ni David. Ngunit kabutihang pinansya lamang naman iyon. Dahil sa kalagayan ng matanda na masasabing halos nagdidiliryo na hindi siguro nito naisip na ang posibleng mawala ng katiyakan ay ang kapayapaan kung sakali nga at maging mag-asawa sila ni David. Maraming dahilan para magkaganoon. Iyong pagiging hindi mapayapa ang pagsasama nila ni David kung sakali. Kagaya na nga lamang nang sinabi ng binata na hindi naman sila magnobyo, ni hindi nga naman siya nililigawan nito. Pagkatapos ay pakakasal na lamang silang bigla dahil sa kahilingan ni Doña Amelia. Makatwiran ba iyon? Sa panig ni David ay naisip niyang unfair iyon. Kung siya man ang nalagay sa katayuan nito ay magre-rebelde rin siguro siya. Tututol siya at nauunawaan niya si David. Pero sa panig niya ay medyo iba. Naisip kasi niya na hindi kaya ay nahalata ni Doña Amelia ang damdamin niya para kay David. Kahit matanda na ay hindi naman ulyanin si Doña Amelia. Matunog ito. Wika nga, kilos lang ng tao ay alam nito kung ano ang nasa isip. Malay ba niya kung may naikilos siyang nagparamdam sa matanda na may lihim siyang pagmamahal kay David? Sinong babae ba naman ang hindi iibig kay David? Ito na yata ang kabuuan ng pangarap ng sinumang anak ni Eva na kagaya niya. Ngunit ang pagtatanging iyon kay David ay kaisa-isang lihim niya sa buhay. Pinakaiingat-ingatan niyang may makaalam sa pag-ibig niya dito. Dahil alangang-alangan siya sa binata. Anak lamang siya ng katulong at masasabing nagpaalila rin siya bago nagkaroon ng pinag-aralan. Kaya nga halos ikatakot niya ang kaisipang baka may makaalam ng kanyang sikreto. Pero ngayon, dahil sa kung anong kadahilanan, ay hinihiling ni Doña Amelia, napakasalan siya ni David at pangalagaan habang buhay. Hindi pala hinihiling, kundi inuutos ng may pagbabanta. Kumbistado na pala siya ng matanda at lubos na ngang napamahal dito, kaya gustong matupad ang pantasya niya. Parang nakakapaliit namang tanggapin. Nakatulugan na niya ang nagpapagulo sa isipan niya. Nakabihis na si Amanda nang bumalik si David kinaumagahan. Hindi nga kasi siya nakatulog sa dami at gulo ng mga iniisip. Naabisuhan ko na ang mga dapat sabihan. Sa mga oras na ito'y baka nasa ospital na ang malalapit naming kamag-anak. Wika ni David. Lihim siyang nakadama ng habag para sa lalaki sa nakita niyang mas naging hapo pa itong kaanyuan. Halatang halata sa mukha nito ang epekto ng kakulangan ng tulog at pagkaligalig. Kung maaari nga lamang niyang haplusin ang mukha nito at pawiin ang nakamarkang tensyon sa noo at ilalim ng mga mata nito, sana'y ginawa na niya. Bulong niya sa kanyang sarili. Ready ka na? Tanong ni David matapos na saglit sulyapan ang ayos niya. Oo, tipid na sagot niya. Nang palabas na sila sa main door, ay saglit na natigilan ng binata at waring malalim ang iniisip na napatitig sa kanya. Nagtatakang ilang saglit ding napatitig siya dito. Bakit ka natigilan? Naitanong niya. Munti ko na kasing makalimutan. May tatanong nga pala ako sa'yo bago tayo marap sa Tita Amelia. Kapag kuway, tugon ng lalaki na parang delay reaction. Ano yun?
Tinitigan muna siya ng matiim ng binata at saka bumuntong hininga bago nagsalita. Payag ka ba, Amanda? Na magpakasal sa akin kung sakali? Seryoso, natanong ni David. Hindi inaasahan ng dalaga ang tanong na iyon, kaya natilihan siya. Para pa ngang natulala. Hindi kaagad siya nakasagot, dala na rin ang pagkabigla. Dahil nakatitig sa kanya, kitang-kita ni David ang naging reaksyon niya sa tanong nito. Bagyang umigting ang anyo ng binata at parang napapailing. Alam ko magiging mahirap para sa iyo ang magdesisyon. Kapag kuway, formal na sabi nito. Pero mahal ko ang tiyahin ko. I have to obey her. Mas mahirap nga lang siguro ng kaunti sa panig mo dahil hindi naman ikaw ang hinihinga niya ng pabor. Kailangan ko siyang sundin, Amanda. Dahil ayoko mawala ang aking mamanahin. Hindi naman ikaw ang hinihinga niya ng pabor. Na kung babalik ta rin, ay mangangahulugang siya pa nga ang binibigyan. Punang-puna niya iyon. Ngunit hindi na muna niya pinag-ulukan ng pansin ang pangit na sinabi nito. Ang importante ay malaman niya ang direksyong tinutungo nila. Payag kang makasal nga tayo, aniya. Para maging maligaya siya sa kanyang pag-alis. Parang pinili pa ni David ang tamang kataga dahil hindi masabi ang salitang kamatayan. Yun kung totoo nga ang kutob niya. May pinauna na akong huwes. Makikiramdam tayo, Amanda. Kung kinakailangan, pakakasal tayo. Siya naman ang napatitig ngayon kay David. Totoo bang pakakasal ito sa kanya? Bulong niya sa sarili. Ganoon kahalaga sa akin ang damdamin ni Tia Amelia. Anang binata nang direktang salubungin ang kanyang tingin. Ang damdamin ni Tia Amelia o ang mamanahin mo? Sa loob-loob ni Amanda. Ngunit alam niyang wala siyang lakas ng loob na sabihin iyon sa lalaki. Mahalagang malaman ko kung payag ka, Amanda. May diinang sabi ni David. At hindi sa inaapura kita, pero naghahabol tayo ng oras. Lumunok muna siya bago sumagot. Mahalaga din sa akin si Doña Amelia, aniya. Nadagdagan ang kunot sa noo ni David na parang nagsasabing, ibig mo ba'y sabihing payag ka rin? Oo, David. Payag din akong pakasal sa'yo. Hindi makatingin, wika ni Amanda. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Ikaw ang aking pag-ibig. Sana ay muli ninyo ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.